Ngayon po ay ating basahin ang ikalawang card para sa Pilipinas. Nakahanda na po ang napiling card sa loob ng aking mga cards. Ay napili siya para basahin. Ang ikalawang card para sa Pilipinas. Samahan niyo po ako na basahin natin ang card na ito. Ang napili po natin na card ay ang King of Swords. Ang King of Swords pong ito, ang tinatawag nating hari ng gawain para sa Pilipinas. Ang nakikita ko po sa card na ito ay siya ang ating magiging Pangulo ng Pilipinas para sa taong 2025. Napakaganda po ng lumabas na card na ito sapagkat alam natin na isa siya sa magdidesisyon para sa mga pangyayari at paggagawin, ipag-uutos at tatanggapin para sa Pilipinas. Tayo po ay napakaganda ng mangyayari para sa Pilipinas. Makikita po natin na ang ating magiging presidente ay isang tao na napakahalaga sa gawain ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Siya po ang simbolo ng Pilipinas at ng Pilipino. Napakaganda po ng ipinapakita ng tatak ng presidente. Isa po siya na may hawak ng espada. Ibig sabihin, isang paglalaban. At ito ay kanyang magagampanan sapagkat ang kanyang espada ay hindi lang talim, kundi liwanag. Makikita po natin na lumiliwanag sa may bandang dulo ng sandata nito. Ibig pong sabihin, ang kanya pong espada, ang kanya pong pamamahala ay hindi lamang lakas at tibay, kundi isa pang tunay, maliwanag na utos at tanggapin. Ito po, ang ating presidente ay nakaupo bilang iniluklok po natin siya sa napakataas na posisyon sa bansa. Napakaganda ng kanyang forma sapagkat hindi po ito ordinaryo. Kung titingnan po natin ng husto, ito po ay talagang napakaganda ng kanyang kasuotan. At siya po ay mayroong metal na panangga sa lahat ng mga kakalabanin niya. Nakahanda po siya. Ang buo niyang pagkatao, ang pagkalikha sa kanya, hindi lang isang korona, kundi meron pa siyang mga panglaban. Ang kanyang kasuotan, ang kanyang hawak na espada, at meron po siyang hawak o nakadapo sa kanya
para po itong isang ibon. Hindi ko po siya makilala. Sana po ito'y isang agila na simbolo ng matayog, mataas na paglipad. Tayo po ay binibigyan ng liwanag at kaanyuan na ibinibigay ng isang agila. Ito po ay mataas ang lipad at malayo ang natatanaw. Kahit maliit na bagay ay susuriin ng ating mahal na presidente. Magkakaroon po siya ng mata na makakakita sa lahat ng bagay, malapit man o malayo man. Malayo po ang mararating ng ating presidente. Ang kanyang pananaw ay hindi pang malapitan at gayon din pang malayuan. Itataas po niya ang ating Pilipinas sa napakataas na pwesto sa buong mundo. Dito po natin malalaman hanggang saan ang kakayanin, liparin at puntahan at itayo ang Pilipinas. Ganyan po ang ating magiging presidente sa susunod. Isa po siyang sa magbibigay ng kalakasan sa ating kalikasan. Sa likuran po niya, nandyan ang mga maraming puno at sinasabi po sa atin na ang una niyang pagbibigyan ng tuon o pansin ay ang ating kalikasan. Kasama na dito ang kayamanan ng ating kalikasan ay kanyang pagsisikapan na arugain, mahalin at bigyan ng pansin. Ito pong presidente na ito ay maraming gustong sabihin. Subalit, malalaman po natin yan sa pagdating ng panahon. Sa loob ng 2025, mahirap pong pangunahan ang kaisipan ng isang tao. Hindi lang isang tao ang ating tinitingnan, kundi grupo ng mga tao na kanyang pinamamahalaan. Isa rin po tayo na mga Pilipino, katulad ko, katulad nyo, na magiging kanyang hihingan ng mga kaisipan. Tulungan po natin ang ating magiging presidente na susunod. Huwag po nating sirain. Una, ang kanyang inuupuan. Yan po ang ating gobyerno. Siya po ang iniluklok natin sa pangunahing posisyon. At yan pong posisyon na yan, yan bangko ang kanyang posisyon. Yan ang pagiging presidente, hari ng Pilipinas. Isa siyang totoong hari sapagkat pinagkakaloob niya sa atin ang kanyang isip, katawan at kaluluwa. Yan po ang presidente natin sa susunod mula 2025. Sundan po natin ang mga pangyayari sa mga susunod pa. Ang card po na ito ang pangalawa at tingnan pa po natin ang mga susunod na cards. Hindi ko po masasabi kung ang card na susunod ay para sa presidente, para sa Pilipinas, sapagkat ang ating pong Panginoon ang siyang makakapag-control o makakapagsalita sa inyo. Ako po si Jukri.